Lumagapak sa maputik na lupa ang huling bag ni Liza. Kasabay ng malakas na kulog, kumalat ang mga damit niya at ng kanyang sanggol, agad binasa ng walang tigil na buhos ng ulan. Nanginginig ang buo niyang katawan, ngunit hindi dahil sa lamig. Mahigpit niyang yakap si Ian, ang kanyang anak, na ang munting katawan ay nag-aapoy sa lagnat. Bawat pag-ubo nito ay tila isang punyal na sumasaksak sa kanyang puso. Kuya Arturo, maawa ka. Halos pabulong niyang sabi, ang boses ay basag at paos. Huwag ngayon, may sakit si Ian. Nakatayo sa harap niya ang kanyang kuya, si Arturo. Ang malaki nitong anino ay tila halimaw sa ilalim ng ilaw ng poste na panakanakang namamatay sindi. Walang bakas ng awa sa mukha nito. Tanging galit at kasakiman. Sinabi ko na sa'yo, Liza, lumayas na kayo. Pabigat lang kayo sa bahay na to. Sigaw ni Arturo. Ang boses ay nangingibabaw sa ugong ng hangin at ulan. Pero saan kami pupunta? Gabi na at ang lakas ng bagyo. Pagmamakaawa ni Liza, ang mga luha ay humahalo no. Nasa tubig ulan sa kanyang pisngi. Napaluhod siya sa putikan. Hindi na alintana ang dumi. Handang gawin ang lahat para sa kanyang anak. Wala akong pakialam. Mula sa likod ni Arturo, lumabas ang isa pa nilang kapatid, si Dennis. Nakapayong ito, tuyo at komportable habang sila ay parang mga basang sisiw na itinataboy. Liza, intindihin mo naman, sabi ni Dennis sa isang malamig at kalkuladong boses. Matagal ka nang walang trabaho. Dito ka pa nanganak. Tama na ang pagiging pasanin. May sarili na rin kaming pamilya. Mas masakit ang mga salita ni Dennis kaysa sa sigaw ni Arturo. Ang bawat salita ay tila lason na dahan-dahang pumapatay sa natitira niyang pag-asa. Biglang bumukas ang pinto at lumabas ang kanilang ina, si Aling Gloria. Ang mga mata nito ay namumugto. Ang mukha ay puno ng pighati. Mga anak, anong ginagawa ninyo? Umiiyak na, sabi ni Aling Gloria. Kapatid ninyo yan. Pamangkin ninyo yang bata. Sinubukan niyang lapitan si Liza, ngunit hinarang siya ni Arturo. Huwag kang makialam dito. Nay, konsentidor ka kasi kaya naging pabayayang si Liza. Walang hiya ka, Arturo, sigaw ni Aling Gloria. Sa harap pa ng pamamahay ko? Pamamahay mo? Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Arturo. Nakalimutan mo na muna ata. Nay, sa amin na ni Dennis nakapangalan ng bahay at lupa na to. Pinirmahan mo, di ba? Gumuho ang mundo ni Liza. Ngayon niya lang nalaman iyon. Tumingin siya sa kanyang ina na ngayon ay napayuko, nanginginig sa hiya at sakit. Isang malakas na tulak ang ginawa ni Arturo sa kanilang ina. Napasinghap si Liza. Nay! Nabuwal si Aling Gloria sa basa at madulas na semento. Agad siyang dinaluhan ni Liza, habang maingat pa rin karga si Ian na hindi na tumitigil sa pag-iyak. Mga demonyo kayo! Sigaw ni Liza sa dalawang kapatid. Ang sakit sa kanyang puso ay napalitan na ng purong galit. Balang araw, pagbabayaran ninyo to. Isinara ni na Arturo at Dennis ang pinto at ang gate. At pinatay ang lahat ng ilaw. Iniwan silang tatlo sa gitna ng unos, sa dilim, sa gitna ng kawalan. Tinulungan ni Liza ang kanyang ina na makatayo. Niyakap nila ang isa't isa. Ang kanilang mga katawan ay nanginginig sa lamig, takot at pait. Anak, ang apo ko, sabi ni Aling Gloria, hinahaplos ang likod ni Ian. Kailangan niya ng masisilungan. Tumingin si Liza sa paligid. Wala silang mapupuntahan. Wala silang pera. Wala silang kakilala sa lugar na yon. Ngunit sa gitna ng kadiliman, sa di kalayuan, sa dulo ng masukal na daan, may isang munting liwanag. Isang bintana na may ilaw na nagmumula sa isang tila abandonadong bahay na gawa sa kahoy. Nay, tingnan mo, turo ni Liza. Iyon na lang ang natitira nilang pag-asa. Nagsimula silang maglakad, mabagal at hirap na hirap. Ang putik ay kumakapit sa kanilang mga paa. Ang malakas na hangin
ay tila gustong pumigil sa kanila. Bawat hakbang ay isang pakikibaka. Ang tanging nagpapalakas sa loob ni Liza ay ang mainit na katawan ng kanyang anak. Pagdating nila sa tapat ng lumang bahay, ang liwanag na nakita nila ay biglang namatay. Tila isang kandila na biglang hinipan ng hangin. Napuno ng kaba ang dibdib ni Liza. Kinatok ni Aling Gloria ang pinto. "Tao po! Tao po! Tulungan ninyo kami!" Walang sumasagot. Sinubukan ni Liza na itulak ang pinto, umaasang baka nakakandado lang ito. Ngunit sa kanyang pagkagulat, bumukas ito ng bahagya. Lumilikha ng isang nakakakilabot na langit-ngit. Nagkatinginan sila ni Aling Gloria, parehong nag-aalangan. Papasok ba sila sa isang bahay na hindi kanila, na walang nakatira? Pero ano pa ang pagpipilian nila? Ang bagyo sa labas ay mas nakakatakot kaysa sa anumang nasa loob. Isang malakas na ihip ng hangin ang biglang nagtulak sa pinto para bumukas ito ng tuluyan. Sumalubong sa kanila ang amoy ng alikabok at lumang kahoy at isang kadilimang tila may sariling buhay. Isinara ni Gloria ang pinto sa likuran nila, ang tanging harang nila laban sa bagsik ng kalikasan. Sa loob, ang katahimikan ay halos nakakabingi. Binabasag lamang ng pag-iyak ni Ian at ng sarili nilang paghinga. Nilibot niya ng tingin ang kabahayan. Ang mga muebles ay nababalutan ng puting kumot, tila mga multo sa dilim. Makapal ang alikabok sa sahig at may amoy ng kahoy na matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Ngunit sa kabila ng lahat, ito ay isang kanlungan. "Liza anak, dito ka muna," anya. Ang boses ay mahinahon habang ginagabayan ng anak papunta sa isang mahabang sofa. Maingat niyang inalis ang kumot dito, nagpakawala ng isang ulap ng alikabok. Umupo si Liza, ang muka ay blanko sa pagod. Hinubad ni Gloria ang sarili niyang basang pangginaw at ipinutos sa apo. Sinusubukang bigyan ito ng kahit kaunting init. Napapikit siya ng mariin. Ang mga anak niyang lalaki, paano sila naging ganito? Ang sakit ay tila isang asidong unti-unting tumutunaw sa kanyang puso. Pinilit niyang isantabi ang isiping iyon. Kailangan niyang maging matatag para kay Liza at Ian. Kailangan nila ng apoy, ng liwanag. Nagsimula siyang maglakad-lakad sa kabahayan, kinakapa ang mga dingding. May kung anong pamilyar sa lugar na ito, ang paraan ng pagkakayari sa mga bintana. Ang amoy ng kahoy na nara, naaalala niya ang kanyang yumaong asawa, si Gregorio, na isang karpintero. Mahilig ito sa nara. Napunta siya sa isang maliit na kusina. Naghahanap siya ng posporo o kahit anumang panggatong. Sa isang lumang aparador, nakakita siya ng ilang tuyong sanga at mga lumang dyaryo. Nakakita rin siya ng isang gasera na may kaunti pang laman, isang munting biyaya. Bumalik siya sa sala at sinindihan ng gasera. Ang munting liwanag nito ay nagbigay buhay sa mga anino, ngunit nagbigay rin ng kaunting kapanatagan sa kanilang mga puso. "Salamat, Nay," mahinang sabi ni Liza. Ang mga mata ay halos hindi na maidilat. "Magpahinga ka na, anak. Ako na ang bahala," sagot ni Gloria, hinahaplos ang buhok ng anak. Habang natutulog si Liza at ang munting si Ian, hindi mapakali si Gloria. Nilibot niyang muli ang bahay, dala ang gasera. May kung anong humihila sa kanya. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Pumasok siya sa nag-iisang silid tulugan. Walang laman maliban sa isang lumang kama na yari sa bakal. Lumapit siya rito at habang naglalakad, biglang lumangit-ngit ang isang tabla sa sahig. Bahagya itong lumubog sa ilalim ng kanyang bigat. Napatigil siya. Yumuko siya at sinipat ang tabla. Iba ito sa mga kasama niya. Tila may siwang sa pagitan nito at ng iba pa. Gamit ang dulo ng kanyang mga daliri, sinubukan niyang iangat ito. Matigas, pero gumalaw. Tinawag niya si Liza. "Anak, halika sandali." Nagising si Liza at maingat na inilapag si Ian sa sofa bago lumapit sa ina.
Magkasama nilang sinungkit ang tabla hanggang sa ito ay maalis sa pwesto. Sumambulat sa kanila ang isang madilim na espasyo sa ilalim. At sa loob niyon, nakita nila ang isang bagay na metaliko. Isang baul na bakal. Maliit lang ito. Marahil kasya ang isang kahon ng sapatos, ngunit mukhang mabigat at luma na. Kinakain na ng kalawang ang mga gilid nito. Magkatulong nila itong inangat. Walang kandado. Dahan-dahan, itinaas ni Gloria ang takip. Sa loob, walang alahas o pera. Ang laman nito ay isang makapal na bungkos ng mga liham, maingat na tinalian ng isang kupas na pulang ribon. Kinuha ni Gloria ang bungkos. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Bago pa man niya basahin ang kahit anong nakasulat, nakilala na niya ito. Ang bawat kurbada, ang bawat guhit. Ito ang sulat kamay ng kanyang asawa. Si Gregorio, biglang bumalik ang lahat ng pagdududa na matagal na niyang ibinaon sa limot. Ang mga gabing ginagabi ito ng uwi. Ang mga perang hindi nito maipaliwanag kung saan napunta. Ang kalungkutan sa mga mata nito na hindi niya kailanman naintindihan. Nagsimulang manikip ang dibdib ni Gloria. "Nay, ano to?" Tanong ni Liza. Kinuha ang liham na nasa pinakaibabaw. Binuksan ito ni Liza. Ang papel ay naninilaw na sa katagalan. Sa liwanag ng gasera, sinimulan niyang basahin ng malakas ang unang linya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagtataka. "Para sa aking anak, si Adrian." Adrian. Paulit-ulit na umikot ang pangalang iyon sa isip ni Liza. Banyaga. Walang mukha. Ngunit ayon sa sulat na hawak niya, ito raw ay pangalan ng isang anak. "Sino si Adrian, Nay?" Tanong niya. Ang boses ay halos hindi marinig. Hindi sumagot si Aling Gloria. Nakatitig lang ito sa mga sulat. Ang mga mata ay nanlalaki. Tila nakakita ng isang multo mula sa nakaraan. Kinuha niya ang sulat mula sa kamay ni Liza at nagsimulang basahin ang mga sumunod na liham, isa-isa. Sumunod si Liza. Sa liwanag ng gasera, ang mga salita ng kanyang ama ay tila bumubulong mula sa kabilang buhay. "Anak, patawarin mo ako. Patawarin mo ako. Kung itinago kita sa mundo, may mga bagay na hindi mo pa maiintindihan, mga pangako na hindi ko na mababali. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, dinadala ko ang bigat ng hindi pagiging ama sa'yo sa paraang nararapat." Sa bawat liham, unti-unting nabubuo ang isang kwentong hindi nila kailanman nalaman. Isang kwento ng ipinagbabawal na pag-ibig sa pagitan ng kanyang ama, si Gregorio, at ng isang babaeng hindi ang kanilang ina. Isang pag-ibig na nagbunga ng isang anak na lalaki, si Adrian. Napatingin si Liza sa kanyang ina. Nakita niya ang pagtulo ng mga luha nito. Ngunit hindi ito iyak ng simpleng lungkot. Ito ay iyak ng ilang dekadang pagtitiis, ng mga tanong na walang sagot, na sa wakas ay nabigyan ng liwanag sa pinakamasakit na paraan. Ngayon, naiintindihan na ni Liza kung bakit may mga gabing malalim ang iniisip ng kanyang ama, kung bakit may kalungkutan sa mga mata nito na hindi maipaliwanag ni Aling Gloria. Buong buhay pala nitong dinala ang isang malaking sikreto. Kaya pala, bulong ni Aling Gloria sa sarili, ang boses ay puno ng pait at pagkaunawa. Kaya pala, niyakap ni Liza ang ina. Walang salitang makakapagpagaan ng ganitong klaseng sakit. Magkayakap sila sa gitna ng katahimikan ng lumang bahay, habang sa labas ay patuloy na nagwawala ang bagyo. Pagkaraan ng ilang sandali, kinuha ni Liza ang huling liham. Ito ay mas bago kumpara sa iba. Ang tinta ay mas matingkad pa. "Adrian, malapit na ang panahon ko. Alam ko. At bago ako mawala, may iiwan ako sa'yo. Isang bagay na sa'yo lang. Ang bahay na ito, ang munting bahay na ito na itinayo ko, gamit ang sarili kong mga kamay. Ito'y para sa'yo. Isang simbolo na kahit kailan ay hindi ka nawala sa isip ko. Ito ang iyong pamana. Ito ang iyong tahanan." Napabitaw si Liza sa sulat. Napatingin siya sa paligid. Sa mga pader na kahoy, sa sahig,
na kinatatayuan nila, sa bubong na nagbibigay sa kanila ng kanlungan. Hindi ito isang abandonadong bahay. Ito ang bahay ni Adrian, ang bahay ng kapatid niya. Isang kapatid na hindi niya kilala. Sa gitna ng lahat ng sakit, ng galit sa mga kuya niya, ng pag-aalala para kay Ian, isang bagong emosyon ang umusbong sa puso ni Liza. Hindi niya ito mapangalanan. Hindi ito tuwa. Hindi rin lungkot. Siguro, pag-asa? Isang munting sinag ng pag-asa na sa kabila ng lahat, maaaring hindi pala sila nag-iisa sa mundo. Bigla, sa gitna ng ugong ng ulan at hangin, may narinig silang isang tunog na hindi nababagay sa lugar na yon. Isang tunog ng makina. Hindi ito tunog ng motorsiklo tulad ng kay Arturo. Iba ito. Mas pino. Mas malakas. Kasunod nito ang tunog ng mga gulong na dumaan sa basang lupa at graba. Huminto ito. Sa tapat mismo ng bahay, nagkatinginan si Liza at Aling Gloria. Ang kanilang mga puso ay biglang kumabog ng malakas. Ang pinto, na bahagya lang nilang isinara kanina, ay nanatiling hindi nakakandado. Kasunod ng katahimikan, narinig nila ang malinaw na tunog ng mga yapak. Mabibigat na yapak ng isang lalaki, palapit ng palapit sa kanilang pintuan. Kinakabahan si Adrian habang minamaneho ang kanyang mamahaling sasakyan sa makitid at maputik na daan. Ang malakas na buhos ng ulan ay halos walang tigil na humahampas sa kanyang windshield. Bihira niyang puntahan ang lugar na ito. Sa katunayan, ito ang unang beses sa loob ng halos 10 taon. Ang lumang bahay na kahoy, ang tanging alaala na iniwan sa kanya ng isang amang halos hindi niya nakilala. Para sa kanya, isa lamang itong property sa isang papel, isang tax declaration na kailangan niyang bayaran taon-taon. Ngunit ngayong gabing ito, sa gitna ng malakas na bagyo, bigla siyang nakaramdam ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa. Kumusta na kaya ang lumang istruktura? Mula sa di kalayuan, natanaw niya ito. Madilim, tahimik, gaya ng inaasahan niya. Ngunit habang papalapit siya, may nakita siyang isang bagay na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Isang munting liwanag mula sa bintana. Kumukurap-kurap at bigla namatay ito. Napakunot ang noo ni Adrian. Hinigpitan niya ang hawak sa manibela. Sino ang nasa loob? Mga squatter? Maingat niyang ipinarada ang sasakyan sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Kinuha niya ang isang malaking flashlight mula sa kanyang glove compartment at bumaba. Agad siyang binasa ng ulan. Habang naglalakad siya papalapit sa pinto, ang bawat yabag niya sa putikan ay tila mas bumibigat. Hindi siya natatakot. Sanay siyang humarap sa mga problema. Bilang isang matagumpay na arkitekto, ang lohika at kontrol ang kanyang naging sandata. Kumatok siya ng malakas. Walang sumagot. Kumatok siyang muli. Tanging ang ugong lang ng hangin ang kanyang narinig. Dahan-dahan niyang itinulak ang pinto. Bumukas ito nang may mahinang langit-ngit. Itinutok niya ang kanyang flashlight sa loob. Ang sinag ng ilaw ay tumama sa 2 babae at isang sanggol. Ang isa ay matanda na, ang isa naman ay mas bata. Parehong basang-basa at may bakas ng matinding paghihirap sa kanilang mga mukha. Sa gitna nila, isang maliit na gasera ang nagbibigay ng nanginginig na liwanag. Napatitig sila sa kanya. Ang kanilang mga mata ay puno ng gulat at takot. Sino po sila? Tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay malamig at may awtoridad. Anong ginagawa ninyo sa pamamahay ko? Nakita niya ang pagkasindak sa mukha ng mas batang babae. Niyakap nito nang mahigpit ang sanggol sa kanyang bisig. Ang mas matandang babae ang sumubok na magsalita. Pipasensya na po, iho. Nasiraan po kami at kailangan lang namin ng masisilungan mula sa bagyo. Hindi kumbinsido si Adrian. Masyadong gasgas na ang palusot na yon. Hindi ito evacuation center. Pasensya na po.
pero kailangan ninyong umalis. Parang awa niyo na, sir, sabi ng nakababatang babae. Si Liza, ang boses ay nanginginig. May sakit po ang anak ko. Bukas na bukas po, aalis din kami. Maninigas na sana ang puso ni Adrian, ngunit may kung ano sa mga mata ng babae. Isang desperasyon na tila totoo. Bago pa siya makapag-isip, kinuha nito ang isang lumang baul na bakal mula sa sahig at nanginginig na inilabas ang isang bungkos ng mga liham. Ito po ang dahilan kung bakit kami napadpad dito. Itinapat ni Adrian ang flashlight sa mga sulat. Luma na ang mga papel, naninilaw na. Ngunit ang sulat kamay, napatitig siya. Napahigpit ang hawak niya sa flashlight. Pamilyar ang bawat kurba, ang bawat guhit, parang isang kidlat na tumama sa kanyang alaala. Ito ang sulat kamay mula sa iilang birthday card na natanggap niya noong bata pa siya. Ang sulat kamay ng kanyang ama. Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang isang liham. Ang utak niya ay nagsasabing isa itong panloloko. Ngunit ang puso niya ay sinasalakay ng isang matinding damdamin. Binasa niya ang mga unang salita. Para sa aking anak, si Adrian. Napaurong siya. Tumingin siya sa dalawang babae. Ang kanilang mga muka ay naghihintay, puno ng kaba. Sino sila? Paano napunta sa kanila ang mga sulat na ito? Binuklat niya ang iba pang mga liham, mabilis na binabasa ang mga linya. Mga salita ng pangungulila, paghingi ng tawad, at pag-amin sa pagkakaroon ng isa pang pamilya. Kayo. Bulong ni Adrian, ang kanyang malamig na panlabas na anyo ay unti-unting nabibitak. Kayo ang mga anak niya. Ang mas batang babae ay tumangulang, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi alam ni Adrian ang gagawin. Ang buong buhay niya ay binuo sa isang katotohanang siya ay nag-iisa. Ngayon, sa isang iglap, sa gitna ng isang bagyo, sa loob ng isang bahay na halos nais na niyang kalimutan, ang katotohanang iyon ay dinudurog bago pa man siya makapagsalita. Isang malakas na dagundong ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Isang ingay na hindi galing sa bagyo. Isang demotor na sasakyan na may basag na tambutso. Huminto ito sa labas. Narinig nila ang malalakas na yabag at sa pintong nakabukas, isang lalaking galit na galit ang lumitaw. Basang-basa sa ulan. Ang mga mata ay nag-aapoy. Sa isang kamay, hawak nito ang isang makapal na tubo na bakal. Nang makita ni Liza si Arturo sa may pintuan, ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay tila nagyelo. Ang tubo na hawak nito ay kumikinang sa liwanag ng gasera, isang pangitain ng karahasan na alam niyang kayang-kayang gawin ng kanyang kapatid. Automatiko siyang napaatras, hinila ang braso ng kanyang ina palayo sa panganib. Si Ian, na tila naramdaman ng tensyon, ay muling nagsimulang umiyak ng malakas. Liza, akala mo makakatakas ka sa akin, ha? Umalingaw-ngaw ang sigaw ni Arturo sa loob ng maliit na bahay. Pumasok ito, nag-iwan ng mga bakas ng putik sa sahig. Ang mga mata niya ay mapupula. Hindi malaman ni Liza kung dahil sa galit o sa alak. Kuya, umalis ka na, sigaw ni Liza. Sinusubukang magpakatatag kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Ibigay mo sa akin ang passbook, Liza. Alam kong itinago mo. Huwag mo akong subukan. Humakbang ito papalapit. Sa isang iglap, isang anino ang humarang sa daraanan ni Arturo. Si Adrian, nakatayo ito sa pagitan nila, matikas at hindi natitinag. Kung kanina ay may bahid ng pagkalito sa mukha nito, ngayon ay napalitan iyon ng isang matigas at seryosong ekspresyon. Natigilan si Arturo. Sinuri niya mula ulo hanggang paa ang lalaking hindi niya kilala. Nakita niya ang mamahaling relo nito, ang sasakyan sa labas. Agad na pumasok sa isip niya ang konklusyon. Aba, at sino ka namang kalaguyo nito? Mapang-uyam na, sabi ni Arturo.
Nakahanap ka na pala agad ng bagong lalaki, Liza. Ang bilis mo naman. Hindi mo siya kilala. Umalis ka na habang nakikiusap pa ako ng maayos, sabi ni Adrian. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Isang malakas na halakhak ang pinakawalan ni Arturo. At sino ka para utusan ako? Away pamilya to. Huwag kang makialam dito kung ayaw mong masaktan. Itinaas nito ang tubo bilang pagbabanta. Hindi man lang kumurap si Adrian. Pamilya? Ulit niya, may bahid ng sarkasmo. Ito ba ang ginagawa mo sa pamilya mo? Itinataboy sila sa gitna ng bagyo. Tinatakot ang isang ina at ang kanyang sanggol. Bawat salita ni Adrian ay tila isang sampal kay Arturo. Ang galit nito ay lalong sumiklab. Wala kang alam, isinigaw ni Arturo at akmang hahampasin si Adrian. Ngunit mas mabilis si Adrian. Sa isang kilos na hindi inaasahan ni Liza mula sa isang lalaking mukhang sanay sa opisina, sinalag ni Adrian ang braso ni Arturo, inikot ito at tinulak ang kapatid niya palabas ng bahay. Napasubsob si Arturo sa putikan. Sa susunod na itaas mo ang kamay mo sa kanila, sabi ni Adrian. Ang kanyang boses ay mababa at puno ng panganib. Hindi lang yan ang aabutin mo sa akin. Napatayo si Arturo, nanggagalaiti sa galit at kahihiyan. Dumura ito sa lupa. Hayop ka! Sa likod ni Adrian, nakahanap si Liza ng isang tapang na hindi niya alam na taglay niya. Ang makitang may isang taong handang ipagtanggol sila, isang estranghero na kapatid pala niya, ay nagbigay sa kanya ng lakas. Lumabas siya mula sa likod ni Adrian, ang muka ay basang-basa pa rin ng ulan at luha. Ngunit ang mga mata ay nag-aalab na. Tumigil ka na, Kuya Arturo. Tama na. Isinigaw niya. Ang boses ay mas malakas at mas buo kaysa kanina. Wala kang makukuha sa amin. Umalis ka na. Nagulat si Arturo sa biglaang pagbabago ni Liza. Sa unang pagkakataon, nakita niya itong lumalaban. Hindi lang nagmamakaawa. Saglit itong natigilan. Pagkatapos ay ngumisi. Itinuro nito ang daliri sa kanilang tatlo. Hindi pa tayo tapos, Liza. Sabi nito, ang bawat salita ay may dalang pagbabanta. Sinisigurado ko sa inyo, hindi pa tayo tapos. Tumalikod ito, sumakay sa kanyang motor, at pinaharurot ito paalis. Nag-iwan ng alingawngaw ng galit at putik. Naiwan silang tatlo sa katahimikan. Tanging ang patuloy na pag-ulan ang maririnig. Nanginginig pa rin si Liza, ngunit ngayon, ito ay dahil sa adrenaline, hindi na sa takot. Tumingin siya kay Adrian. Ang lalaking ito na kanina lang ay gusto silang paalisin. Ang lalaking ito na kapatid pala niya. Ang lalaking ito na ngayon ay ang tanging kakampi nila. Huminga ng malalim si Adrian, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Tumingin siya kay Liza, pagkatapos ay kay Aling Gloria. Ang lamig sa kanyang mga mata ay nawala. Nawin, napalitan ng isang emosyon na hindi pa nakikita ni Liza dati. Determinasyon. Hindi ko kayo pababayaan, sabi nito. At sa pagkakataong ito, ang mga salita ay may bigat ng isang pangako. We will fight them legally. Kinabukasan, tumila na ang bagyo. Ang natira na lang ay ang pinsalang iniwan nito. Mga nagkalat na sanga, mga daan na puno ng putik, at isang langit na kulay abo. Ngunit para kay Gloria, ang pagsikat ng araw ay tila isang hudyat. Hudyat ng isang bagong laban. Hindi na sila bumalik sa bahay na ipinagtabuyan sila. Dinala sila ni Adrian sa isang maliit na apartment sa syudad na pag-aari nito. Ligtas, malinis, malayo sa panganib. Ngunit kahit nasa komportableng lugar na sila, mabigat pa rin ang dibdib ni Gloria. Pinagmamasdan niya si Adrian habang kausap nito sa cellphone, ang isang tao na tinatawag nitong attorney. Ang boses nito ay kalmado at tiyak, puno ng mga salitang hindi niya maintindihan. Jurisdiction, affidavit, restraining order. Malayo sa binatang nakita niya kagabi na puno ng pagkalito. Ang Adrian
Nakaharap niya ngayon ay isang lalaking sanay humawak ng kapangyarihan. Napatingin siya sa kanyang apo, si Ian, na mahimbing nang natutulog sa isang bagong kuna na binili ni Adrian kaninang umaga. Wala na itong lagnat. Sa wakas, payapa na ito. Kung para sa batang ito lang, gagawin ni Gloria ang lahat. Okay na po, sabi ni Adrian pagkababa ng tawag. Nakausap ko na si Attorney Diaz, magaling siya. Sabi niya, malakas ang kaso natin para mabawi ang share ninyo sa mana. Tumango lang si Gloria. Mana, isang salita na naging sanhi ng lahat ng kanilang paghihirap. Nay, ayos lang po ba kayo? Tanong ni Liza, umupo sa tabi niya. Kita ni Gloria ang pag-aalala sa mga mata ng anak. Ayos lang ako, anak. Pilit niyang ngumiti. Ngunit sa loob-loob niya, kinakain siya ng konsensya. Paano niya haharapin sa korte ang sarili niyang mga anak? Si Arturo, na kahit kailan ay matigas ang ulo. At si Dennis? Si Dennis ang mas kinatatakutan niya. Kung si Arturo ay isang asong ulol na kumakahol, si Dennis ay isang ahas, tahimik, ngunit mas makamandag. Palaging nasa likod, palaging nagmamasid, palaging nagpaplano, at hindi siya nagkamali. Makalipas ang ilang araw, habang nasa opisina sila ni Attorney Diaz, dumating ang unang dagok, isang sulat mula sa abogado ni na Arturo at Dennis. Nagsampa sila ng motion. Paliwanag ni Attorney Diaz. They are claiming na si Liza daw ay matagal nang walang kontribusyon sa pamilya at sinasamantala lang daw niya ang katandaan ninyo. Aling Gloria, para makuha ang pera. Napatayo si Liza sa galit. Hindi totoo yan. Alam ko, mahinahong sabi ng abogado, pero hindi yan ang pinakamasama. Inabot nito ang isa pang dokumento, isang salaysay, mula sa dati nilang kapitbahay. Nakasaad doon na madalas daw nilang naririnig si Liza na sinisigawan si Gloria na hinihingan ito ng pera. Mga kasinungalingan. Mga masasakit na kasinungalingan na gawa-gawa ng kung sino. Alam ni Gloria kung sino. Si Dennis, magaling itong bumuo ng kwento. Magaling itong manipulahin ang mga tao. Nakita niya ang pirma sa ilalim ng salaysay. Si Aling Nita, ang matalik niyang kaibigan. Parang sinaksak si Gloria ng paulit-ulit. Bakit? Bakit niya ginawa to? Halos pabulong niyang sabi. Madaling maniwala ang tao sa chismis, lalo na kung may kasamang kaunting pera. Malungkot na sabi ni Adrian na tila naiintindihan ang takbo ng isip ng mga kapatid na hindi niya kilala. Pauwi na sila ng gabing iyon nang tumawag ang abogado ni Adrian. May mas masama pa palang balita. Attorney Diaz, napatawag po kayo? Sagot ni Adrian sa speakerphone ng sasakyan. Adrian, I'm sorry to tell you this. Sabi ng abogado sa kabilang linya, ang boses ay seryoso. Your brothers, they just filed for guardianship over your mother. Ano pong ibig sabihin nun? Kinakabahang tanong ni Liza. Huminga ng malalim si Attorney Diaz bago sumagot. Gusto nilang ipawalang bisa ang anumang testimonya na ibibigay ni Aling Gloria. Ang claim nila, dahil sa kanyang edad, ay hindi na raw siya nasa tamang pag-iisip. Ulyanin na daw. At dahil doon, si Liza daw ay improper influence sa kanya. Sila, bilang mga anak na lalaki, ang dapat daw na mag-alaga sa kanya at sa kanyang mga ari-arian. Natahimik ang lahat sa loob ng sasakyan. Tumingin si Gloria sa labas ng bintana sa mga ilaw ng syudad na nagdaraan. Pero ang nakikita niya ay ang mukha ni Dennis. Ang mapanlin lang nitong nangiti. Ang malamig nitong mga mata. Ito na pala ang plano niya. Hindi lang alisin sa kanila ang mana. Gusto nitong alisin kay Gloria ang kanyang boses, ang kanyang karapatan, ang kanyang pagkatao. Gusto nitong gawin siyang isang bagay na walang silbi, isang matandang wala ng sariling isip, para lahat ng kasinungalingan nito ay magmukhang katotohanan. Sa sandaling iyon, ang lungkot at konsensya sa puso ni Gloria ay biglang nag-alab at naging purong galit, hindi
Hindi siya papayag. Malamig ang hangin sa loob ng korte, ngunit para kay Liza, ang lamig na nararamdaman niya ay nanggagaling sa loob. Ito ang unang pagkakataon na makikita niyang muli ang kanyang mga kapatid mula noong gabing iyon. Nakaupo sila sa kabilang panig ng silid. Si Arturo ay iritado. Hindi mapakali sa kanyang upuan. Ang mga mata ay galit na nakatitig sa kanila. Ngunit si Dennis ay ibang-iba. Nakasuot ito ng malinis na polo shirt. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay. Nang tumingin ito sa direksyon nila, hindi galit ang nakita ni Liza sa mga mata nito, kundi isang bagay na mas nakakakilabot. Awa. Isang peke at nakakainsultong awa. Nagsimula ang hearing para sa guardianship. Unang tumestigo si Dennis. Ang bawat salita niya ay maingat na pinili. Ang kanyang boses ay malumanay. Puno ng pagsisisi na halatang hindi totoo. Ikinuwento niya sa hukom kung gaano niya kamahal ang kanilang ina. Your Honor, masakit po sa akin na makita ang nanay namin sa ganitong kalagayan, sabi niya, at nagawa pa nitong magpunas ng pekeng luha. Matanda na po siya, madali na pong malinlang. Ang gusto lang po namin ni Kuya Arturo ay protektahan siya. At ang mga naipundar niya, sinabi niya sa hukom kung gaano niya kamahal ang kanilang ina. Your Honor, masakit po sa akin na makita ang nanay namin sa ganitong kalagayan, sabi niya, at nagawa pa nitong magpunas ng pekeng luha. Matanda na po siya. Madali na pong malinlang. Ang gusto lang po namin ni Kuya Arturo ay protektahan siya at ang mga naipundar niya mula sa mga taong mapagsamantala. Naramdaman ni Liza na umakyat ang init sa kanyang mukha. Gusto niyang tumayo at sumigaw. Gusto niyang isigaw ang lahat ng kasinungalingan ni Dennis, ngunit pinigilan siya ng mahigpit na hawak ni Adrian sa kanyang braso, isang paalala na kailangan nilang manatili sa plano. Sunod na nagsalita si Attorney Diaz para tanungin si Dennis. Mr. Sandoval, nagsimula ang abogado, binanggit ninyo na gusto ninyong protektahan ang inyong ina. Kasama ba sa proteksyon na yon ang pagtataboy sa kanya at sa inyong kapatid sa gitna ng isang malakas na bagyo? Sandaling natigilan si Dennis, ngunit mabilis na nakabawi. Hindi po ganun ang nangyari, attorney. Nagkaroon lang po kami ng hindi pagkakaunawaan. Nag-alala lang po ako na baka kung saan dalhin ni Liza ang pera ng aming ina. Kung ganoon, patuloy ni Attorney Diaz, ano ang masasabi ninyo sa report na ang kapatid ninyong si Arturo ay nagpunta sa bahay na tinutuluyan nila at nagbanta gamit ang isang tubo? Lahat ng mata ay napunta kay Dennis. Maging si Arturo ay napatingin sa kanya. Nag-aabang sa kanyang isasagot. Ito na ang pagkakataon. Nakita ni Liza ang pagbabago sa mukha ni Dennis. Nag-iba ang tindig nito. Mula sa pagiging kumpiyansa, bigla itong nagmukhang takot. Yumuko ito, tila nahihiya. Your Honor, Attorney. Nagsimula siyang magsalita. Ang boses ay nanginginig. Aaminin ko po, mainitin po talaga ang ulo ng kuya ko. Matagal na po naming problema yan. Napakunot ang noo ni Arturo. Dennis, anong pinagsasabi mo? Mahinang bulong nito. Sapat lang para marinig sa kanilang hanay. Hindi pinansin ni Dennis ang kapatid. Tumingin ito ng diretso sa hukom. Ang mga mata ay puno ng katapat. Natakot din po ako sa kanya, Your Honor. Sa totoo lang po, pinilit niya lang po ako na pumayag sa gusto niyang paalisin sila Liza. Sabi niya, kung hindi ako sasang-ayon, baka pati ako ay masaktan niya. Isang malakas na kalabog ang umalingaw-ngaw sa silid. Napatayo si Arturo. Ang upuan niya ay tumilapon sa likod. Sinunggaling kang ahas ka, Dennis! Umugong ang boses nito sa buong korte. Traidor! Agad siyang inawat ng kanyang abogado at ng mga gwardya. Ang kaninang kalmadong silid ay napuno ng kaguluhan. Habang si Arturo ay nagwawala, si Dennis ay nanatiling nakayuko. Tila isang biktima na lalong pinatunayan ang kanyang kwento. Si Liza naman ay tulala. Alam niyang buktot si Dennis.
Pero hindi niya akalain na kaya nitong ipahamak ang sarili nitong kapatid sa harap ng lahat para lang iligtas ang sarili. Ito ang tunay na mukha ng kasakiman, walang kinikilalang pamilya, walang katapatan. Nang bumalik ang kaayusan, ang mukha ng hukom ay seryoso na. Tiningnan niya ang nagwawalang si Arturo, pagkatapos ay ang biktima na si Dennis. Tumingin siya sa kanila. Dahil sa mga pangyayaring ito, sabi ng hukom sa isang boses na may awtoridad, kailangan ng korte ng masusing investigasyon. Habang isinasagawa ang assessment sa mental capacity ni General Gloria Sandoval, patuloy nito, at para na rin sa kanyang kaligtasan, naglalabas ako ng isang temporary order. Napigil ni Liza ang kanyang paghinga. Si General Sandoval ay pansamantalang mananatili sa isang neutral na pasilidad. Si B. Liza Sandoval at G. Adrian Reyes ay hindi maaring bumisita o makipag-ugnayan sa kanya nang walang supervision mula sa korte. Gumuho ang mundo ni Liza. Ihihiwalay sila sa kanyang ina. Ibibigay nila sa mga kapatid niya ang gusto nila. Ang tanging sandigan niya, ang tanging lakas niya, ay kukunin sa kanya. Nanalo si Dennis. Sa ngayon, ng gabing iyon, ang katahimikan sa apartment ni Adrian ay mas mabigat kaysa sa anumang ingay. Si Liza ay nakaupo sa sofa, tulala, yakap-yakap ang natutulog na si Ian. Si Aling Gloria ay ihahatid na sa pasilidad kinabukasan. Talo sila. Pinagmamasdan ni Adrian si Liza, nakita niya ang pagod at sakit sa mukha nito. Sa loob ng ilang araw, nasaksihan niya ang lakas ng babaeng ito. Ngayon, sa unang pagkakataon, nakikita niya itong malapit ng sumuko. At sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, nasasaktan siya para dito. Hindi ito tungkol sa mana, hindi na. Ito ay tungkol sa pamilya. Isang pamilya na ngayon lang niya natagpuan at ngayon ay unti-unti ring winawasak sa harap niya. Biglang nagring ang cellphone niya. Isang unknown number. Hello? Sagot niya. Adrian Reyes. Isang garalgal na boses ang sumigaw mula sa kabilang linya. Lasing, galit. Kasalanan mo tong lahat. Kung hindi ka dumating, maayos na sana ang lahat. Si Arturo. Arturo, sabi ni Adrian. Sinenyasan si Liza na manahimik. Wala kang mapapala sa ginagawa mo. Wala. Tumawa ito ng malakas. Tingnan natin. Dahil sa'yo, pati si Dennis tinraidor ako. Dahil sa mga sulat ng walang hiya nating ama. Yan ang punot dulo ng lahat, di ba? Yang mga sulat na yan. Kinabahan si Adrian. Anong binabalak mo, Arturo? Tatapusin ko lang ang dapat tapusin kung walang ebidensya, walang kwento, walang Adrian Reyes, walang gulo. Sabi nito, ang boses ay puno ng masamang balak. Sabihin mo sa kapatid mong magaling. Magpaalam na siya sa bahay-bahayan ninyo. Click. Ibinaba nito ang tawag. Napatayo si Adrian. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ang bahay na kahoy, ang mga sulat. Liza, kailangan nating umalis. Ngayon din, sabi niya. Kinuha ang susi ng kotse. Bakit? Anong nangyari? Si Arturo, may gagawin siyang masama. Tumawag siya. Agad na kinapa ni Liza ang kanyang cellphone para tawagan ng pulis, ngunit walang signal. Ang apartment ni Adrian ay masyadong mataas. Halika na, sabi ni Adrian. Mabilis nilang binuhat si Ian at nagmamadaling bumaba. Habang nasa elevator, paulit-ulit na sinubukan ni Adrian na tawagan ang emergency hotline, ngunit putol-putol ang linya. Pagdating nila sa sasakyan, agad niya itong pinaharurot. Ang daan palabas ng syudad ay tila mas humaba. Bawat pulang ilaw sa traffic light ay tila isang oras ng paghihintay. Habang papalapit sila sa lumang daan patungo sa bahay, may naamoy si Adrian. Isang bagay na nasusunog. Mas lalo niyang binilisan ang takbo. Nang maliko sila sa huling kanto, ang kanyang pinakamasamang kinatatakutan ay nagkatotoo. Ang lumang bahay na kahoy, ang tanging alaala ng kanyang ama. Ang kanlungan nila
mula sa bagyo ay nilalamon ng naglalagablab na apoy. Ang mga apoy ay sumasayaw paitaas sa madilim na kalangitan, tila isang halimaw na nilulunok ang lahat. Hindi. Tibulong ni Liza mula sa tabi niya. Ang kanyang mukha ay nababanaagan ng kulay kahel na liwanag ng apoy. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkasindak. Nasa loob ng bahay na yon ang lahat. Ang mga damit ni Ian, ang mga natitirang gamit ng kanyang ina, at higit sa lahat, ang baul na bakal, ang mga sulat, ang nag-iisang katibayan nila. Diyos ko! Biglang may naalala si Liza isang bagay na nagpanginig sa buong katawan niya. Adrian, ang nanay, hindi pa siya dinala sa facility. Sabi ng social worker, baka sa bahay muna siya magpalipas ng gabi. Dahil sa trauma, ang puso ni Adrian ay tila tumigil sa pagtibok. Ipinreno niya ang sasakyan. Bago pa man siya makababa, isang figura ang lumabas mula sa likod ng nag-aapoy na bahay, si Arturo. Ang mukha ay puno ng pawis at uling. Sa kanyang mga mata, isang ligaw na kasiyahan ang makikita. Ngumisi ito nang makita sila. Itinaas nito ang isang walang laman na lalagyan ng gasolina, ipinakita sa kanila. Bago ito itinapon sa damuhan. Pagkatapos, tumalikod ito at nagsimulang tumakbo papalayo. "Nay!" Isinigaw ni Liza. Sinusubukang buksan ang pinto ng sasakyan. Ngunit ang nakita nila sa bintana ng nag-aapoy na bahay ang tuluyang nagpaguho sa kanilang mundo. Isang anino ng isang babae. Kumakaway. Humihingi ng tulong. Si Aling Gloria. Nasa loob siya. "Nay!" Ang sigaw na kumawala sa lalamunan ni Liza ay hindi tunog ng isang tao, kundi ng isang hayop na nasasaktan. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang takot, ang pagod, ang pag-aalinlangan. Ang tanging natira ay isang nag-aalab na pangangailangan na iligtas ang kanyang ina. Bumaba siya ng sasakyan, hindi alintana ang nakakapasong init na humahampas sa kanyang balat. "Liza, wag." Sigaw ni Adrian, sumusunod sa kanya. Delikado. Ngunit hindi na siya nakikinig. Ang tanging nakikita niya ay ang anino ng kanyang ina sa bintana na unti-unting tinatalo ng makapal na itim na usok. "Kailangan nating makapasok," sabi niya kay Adrian. Ang boses ay desperado. Sinubukan ni Adrian na sipain ang pintuan sa harap, ngunit ito'y nakakandado mula sa loob. Marahil ay sinadya ni Arturo. "Sa likod," naisip ni Liza. "May bintana sa kusina." Tumakbo sila paikot sa nagliliyab na bahay. Ang init ay mas matindi sa bahaging ito. Nakita nila ang bintana sa kusina. Sarado, ngunit ang salamin ay basag na dahil sa init. Mabilis na kumuha si Adrian ng isang malaking tipak ng kahoy at tuluyan ng binasag ang natitirang salamin. Umubo siya dahil sa usok na bumuga mula sa butas. "Ako na ang papasok," sabi niya. "Dito ka lang kasama ni Ian." "Hindi," pagmamatigas ni Liza. "Ina ko yan. Sasama ako." Bago pa makapalag si Adrian, umakyat na si Liza sa bintana at tumalon papasok. Bumagsak sa sahig ng kusina. Ang hangin sa loob ay makapal at nakakasuffocate. Ang bawat paghinga ay tila paglanghap ng apoy. Sumunod si Adrian sa kanya. "Nay! Nasaan ka?" Sigaw ni Liza. Ang boses ay paos. "Dito, sa kwarto." Isang mahinang ubo ang narinig nila. Gumapang sila sa sahig kung saan mas manipis pa ang usok. Naririnig nila ang nakakatakot na lagitik ng nasusunog na kahoy sa itaas nila. Anumang oras, maaaring bumigay ang kisame. Narating nila ang pinto ng silid tulugan. Nakakandado rin ito. "Arturo!" Isinumpa ni Adrian. "Sinadya niya to." Ginamit ni Adrian ang buong lakas niya para sipain ang pinto. Sa ikatlong sipa, bumigay ito. Sa loob, nakita nila si Aling Gloria.
Nakaupo sa sahig. Hirap na hirap huminga. Yakap-yakap ang isang bagay. Ang baul na bakal. Nay, umiiyak na, sabi ni Liza. Liza, tulungan mo akong buhatin siya, sabi ni Adrian. Inaangat ang kanyang ina. Habang tinutulungan ni Liza si Adrian, biglang may gumuhong nag-aapoy na biga mula sa kisame. Humarang ito sa daraanan nila palabas ng kwarto. Napahiwalay si Liza sa kanila. Adrian, ilabas mo na si nanay, sigaw ni Liza. Doon kayo sa bintana ng kwarto dumaan. Ako nang bahala dito. Liza, hindi kita pwedeng iwan. Umalis na kayo. Bilisan nyo. Sa gitna ng usok, nakita ni Liza ang pag-aalinlangan sa mukha ni Adrian, ngunit binuhat nito si Aling Gloria at dinala patungo sa bintana ng silid. Naiwan si Liza mag-isa. Napapaligiran ng apoy. Hinanap niya ang isa pang labasan. Napatingin siya sa sala at sa gitna ng nagliliyab na mga kasangkapan, nakita niya ang isang figura. Si Arturo. Hindi pala ito nakaalis. Natrap din ito nang bumagsak ang isang bahagi ng bubong malapit sa pintuan sa harap. Paika-ika itong naglalakad. Ang isang binti ay tila nabalian. Nagkatinginan sila sa gitna ng impyerno. Ang kapatid na nagkanulo sa kanya. Ang kapatid na sumubok na patayin sila. Liza, tulungan mo ko. Pagmamakaawa nito, ang dating kayabangan ay napalitan ng purong takot. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Liza ng matinding galit. Gusto niyang hayaan na lang ito. Hayaan siyang lamunin ng apoy na siya mismo ang nagsimula. Ito ang hustisya. Ito ang karma. Ngunit nang makita niya ang takot sa mga mata nito, ang parehong takot na naramdaman niya noong gabing ipinagtabuyan sila, isang bagay sa loob niya ang nagbago. Hindi siya katulad ni Arturo. Hindi siya mamamatay tao. Nakita niya ang isang fire extinguisher sa isang sulok, hindi pa nagagalaw. Mabilis niya itong kinuha at itinutok sa apoy na nakaharang sa daraanan ni Arturo. Psshh! Gumawa siya ng isang maliit na daan. Dumaan ka na! Sigaw niya. Hindi makapaniwala si Arturo, ngunit nanaig ang takot nito sa kamatayan. Mabilis itong dumaan sa siwang na ginawa ni Liza. Pagkalabas ni Arturo, lumingon ito kay Liza na ngayon ay napapaligiran na ng mas makapal na usok. May dumaang kung anong emosyon sa mukha nito. Gulat, hiya, marahil pagsisisi. Ngunit huli na ang lahat. Isang malaking bahagi ng kisame ang bumagsak sa pagitan nila. Tuluyan nang naghiwalay sa kanila. Ang huling narinig ni Liza bago siya lamunin ng kadiliman ay ang tunog ng mga sirena ng bumbero at ambulansya. Palapit ng palapit. Nagising si Liza sa amoy ng antiseptic at sa malinis na puti ng paligid. Isang ospital. Ang una niyang naalala ay ang init, ang usok, ang takot. Liza, anak, gising ka na. Ang boses ng kanyang ina. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakaupo sa tabi ng kanyang kama si Aling Gloria. May benda sa isang braso ngunit ligtas. Sa kabilang panig, naroon si Adrian, nakabantay. Ang mukha ay pagod, ngunit puno ng ginhawa. At sa bisig ni Adrian, mahimbing na natutulog si Ian. Kumpleto sila. Ligtas sila. Anong nangyari? Paos niyang tanong. Iniligtas ka ng mga bumbero. Malumanay na sagot ni Adrian. Minor smoke inhalation lang. Sabi ng doktor, makakalabas ka na rin bukas. Si Kuya Arturo? Nagkatinginan si Adrian at si Aling Gloria. Nasa kabilang kwarto siya, sabi ni Adrian. Mas malala ang lagay niya. 3rd degree burns, pero mabubuhay siya. At paglabas niya dito, haharapin niya ang kasong arson at multiple counts of attempted murder. Hindi na siya makakawala. Isang katahimikan ang bumalot sa kanila. Tinestigo na lahat ni Arturo, dagdag ni Adrian. Sinabi niyang si Dennis ang utak ng lahat, mula sa pagpapatalsik sa inyo hanggang sa pamemeke ng mga dokumento.
Inaresto na rin si Dennis kaninang umaga. Tapos na. Sa wakas tapos na ang lahat. Walang naramdamang tuwa si Liza. Tanging isang malalim at mabigat na pagod. Tumingin siya sa kanyang ina. Nay, yung baul. Ngumiti si Aling Gloria, isang ngiting pagod ngunit matatag. Itinuro nito ang isang bagay sa mesa sa tabi ng kama ni Liza. Ang baul na bakal, itim na ito at sunog, ngunit buo pa rin. Buong oras na yon hindi ko binitawan anak, sabi ng kanyang ina. Ilang buwan ang mabilis na lumipas, gaya ng sinabi ni Adrian, nahatulan si Arturo ng habambuhay na pagkakakulong. Si Dennis naman, dahil sa mga testimonya at ebidensya, ay napatunayang nagkasala sa fraud at perjury. Ang hustisya, kahit mabagal, ay dumating din. Isang maaraw na umaga, tumayo sina Liza, Adrian, Aling Gloria, at ang maliit na si Ian sa mismong lugar kung saan dating nakatayo ang bahay na kahoy. Wala nang bakas ng abo o sunog. Ang lupa ay malinis na, handa para sa isang bagong simula. Inilatag ni Adrian sa isang mesa ang isang malaking blueprint. Ito, sabi niya, ang mga mata ay nagniningning. Ang bago nating tahanan. Ipinakita niya ang disenyo, isang bahay na simple ngunit matatag. May sapat na kwarto para sa kanilang lahat. May isang maliit na hardin para kay Aling Gloria. May isang play area para kay Ian. At sa gitna ng lahat, isang maluwag na sala kung saan maaari silang magsama-sama. Napaluha si Liza, hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa labis na pasasalamat. Gagamitin natin ang share natin sa mana para itayo ito, sabi ni Adrian. Ang pamana ni Papa, gagamitin natin sa tama. Kinuha ni Adrian ang baul na bakal. Binuksan niya ito. Ang mga sulat sa loob, kahit may amoy usok at bahagyang sunog sa mga gilid, ay nababasa pa rin. Kinuha niya ang isa at ibinigay kay Liza. Ito ang iyong pamana. Ito ang iyong tahanan. Tumingin si Liza kay Adrian. Ang dating estranghero na may malamig na mga mata ay siya na ngayong sandigan niya, ang kanyang kakampi, ang kanyang kapatid. Sa mga mata nito, nakita niya ang parehong pag-asa na nararamdaman niya. Isang pangako ng isang kinabukasan na binuo hindi mula sa abo ng nakaraan, kundi sa pundasyon ng pagmamahal na muli nilang natagpuan. Kumuha sila ng tig-isang pala. Si Adrian, si Liza, at maging si Aling Gloria, magkakasama, ibinaon nila ito sa lupa, ang unang hudyat ng pagtatayo. Habang pinagmamasdan ni Liza ang lupa na kanilang hinuhukay, alam niyang hindi lang isang bahay ang kanilang itinatayo. Hindi sa dugo. Bulong niya sa sarili, habang isang nangiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Kundi sa pag-ibig at pagtitiwala. Dito namin itinayo ang aming bagong tahanan.